Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, natin pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ng ating mga kababayan ng mga overseas supported Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunan ng Wide On Ministry, araw po ng Wednesday, Miyerkules, May 17, 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, mga ride On sa ating Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, ikaw na siyang aming sinasandalan sa lahat ng panahon, aming pinagtitiwalaan at pinaglalagakan ng lahat ng aming papuri, pagsamba, pagwalhati sa banal mong pangalan. Yes, Lord, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Pinapasalamatan ka namin sa buong araw na ito, sa panibagong blessing, sa panibagong pagkakataon at sa panibagong challenge sa bawat isa amin, O Lord. Ikaw pong maghari, patnubutan kami ng iyong Santong Espiritu. Punuin mo kami, Panginoon, ng kagalakan, ng pagtitiwala, kapanatagan ng gagaling sa inyo. Lahat po, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesus. Lalo na po ang kalagayan po ng internet at signal, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, becomes enthroned in your love. When all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart,
will become enthroned in your love. When all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Yes, the Lord, the Jesus, the reason we live is indeed to worship you, and living in you, for you, through you, to the fullest. Thank you very much for this gospel song. We acknowledge and we thank Lord that Jesus, the one who composed it, na inyo pong kinasangkapan. Yes, Lord, samahan niyo kami sa aming pagbubulay-bulay sa inyong mga salita. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Yes. Siyempre, gayon din sa bawat isa sa ating mga kapatid sa Panginoon, at good morning po. At tunay nga naman, yes, kanina ay medyo tumigil yung ating signal, at akala ko ay hindi na naman tayo matutuloy ngayon. Kaya may mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Pero tuloy pa rin ang ating gawaing paglilingkod. At ngayon, ang ating pong pinaka-passage ay masusumpungan po natin sa Jeremiah o Jeremias chapter 15, verses 10 to 21. Yes, at maganda na ating pong basahin yan para maintindihan natin kung ano ang nais na patungo ng pinaka-key verse natin, mga karaydon, sa ating Panginoon. So, ganito po ang sinasabi nga ng Jeremiah 15, verses 10 to 21 sa salin na Tagalog Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Kahabag-habag ako, inako na ipinanganak mo ako. Isang taong palaaway at taong palaban sa buong lupain. Ako'y hindi nagpautang na may patubo o pinautang man na may patubo. Gayon may sinusumpan nila akong lahat. Sinabi ng Panginoon, tunay na namagitan ako sa iyong buhay sa ikabubuti, tunay na nakiusap ako sa iyo para sa kaaway. Sa panahon ng kasamaan at sa panahon ng kagipitan. Mababasag ba ng sino man ang bakal na mula sa hilaga at ang tanson? Ang iyong kayamanan at ang iyong ari-arian ay ibibigay ko bilang samsam na walang bayan dahil sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong nasasakupan.
Pararaanin kita kasama ng iyong mga kaaway sa lupain, hindi mo nakikilala sapagkat sa aking galit ay isang apoy ang nagniningas na magliliyab magpakailanman. O Panginoon, nalalaman mo, alalahanin mo ako at dalawin mo ako at ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Ayon sa iyong pagiging matiisin ay huwag mo akong kunin. Alamin mo na alang-alang sa iyo ay nagtitis ako ng pagkutya at ang iyong mga salita ay natagpuan ng at ang aking kinain. At saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Hindi ako umupo sa kapulungan ng mga nagsasaya, ni nagalakman ako, ako'y naupong mag-isa, sapagkat ang iyong kamay ay nakapatong sa akin, sapagkat pinuno mo ako ng galit. Bakit hindi tumitigil ang aking kirot at ang aking sugat ay walang lunas at ayaw mapagaling? Ikaw ba'y magiging parang mandarayang batis sa akin, parang tubig na nauubos? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbabalik loob, tatanggapin kitang muli at ikaw ay tatayo sa harapan ko kung bibigkasin mo ang mahalaga at hindi ang walang katuturan. Ikaw ay magiging parang aking bibig, sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. At gagawin kita para sa bayang ito na pinatibay na pader na tanso. Lalaban sila sa iyo, ngunit hindi sila magtatagumpay laban sa iyo, sapagkat ako'y kasama mo upang iligtas kita at sagipin kita, sabi ng Panginoon. At ililigtas kita mula sa kamay ng masama at tutubusin kita mula sa kamay ng mga walang awa. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng mga talatang ito na bahagi ng pagdaing mismo ni Jeremias sa Panginoon. Hallelujah! Ngayon, ang pinaka-key verse natin dito sa passage na ito ay masumpungan natin sa verse 16 na ganito ang sinasabi sa King James Version. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by the name, O Lord God of hosts. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Yan ang pinaka-key verse, susing talata natin. Well, ang pag-uusapan natin mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, it's about a joyful and rejoicing heart. Masayahin at nagagalak na puso. Na yan po ay importante sa mga buhay natin mga kapatid sa ating Panginoon. That we continue to be joyful and rejoicing deep within our hearts
with good intention, with good purpose, and with that acknowledgement from the source of joy and the source of rejoicing. No other than ang Panginoon natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah! At importante yung pinakasusing talata natin, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Thy words. Yes. Ang mga salita ng Panginoon, ng tunay nga naman na kung saan ay pinanggagalingan ng katuwaan at gayon din ng kagalakan na nasa sa puso, mga ka-ride-on, sa ating Panginoon Diyos. Kanya dito ay binasa natin ang kabuuan nito at mapapansin natin na kung saan ang propeta Jeremias na kung saan ay ipinagpaliban niya mismo mula sa mga tao. Yes. Ang kanyang sarili. Yes. Na kung saan ay napakahalaga ang dalawang bagay na pangunahing paraan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At unang-una nga na fundamental way o pangunahing paraan ay yung Jeremiah so much love the word of the Lord. Yes, si Jeremias ay gayon na lamang ang kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. At siyempre higit sa lahat ay ang kanyang malubos na pagmamahal sa pinaka-source ng mga salita na kanyang ibinubulalas. Kaya nga ho, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, it was indeed a joy and a delight to His heart mismo. Sa puntong yan at sa katotohanan niyan na mahal niya ang Lord at gayon din ang salita ng ating Panginoon ay yan ay nakapagbibigay sa kanya ng kasayahan at gayon din ng ibayong kagalakan sa kanyang puso mismo, mga ka-ride-on sa Panginoon. Kaya nga ho, isa sa na sinyales na kung saan katulad mo, katin lahat, mga ka-Panginoon, ay yung totoo, yung marubdob, yung pag-ibig, or the inspired ayan ay nasa ating Panginoong Diyos. Ay isang bagay na aklat ng natin na kung saan ay ang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Panginoon Diyos. Kaya yon ang unang kapangunahin na paraan at doon sa Panginoon na si remain from the sinful of the wicked. Nakahiwalay ang gawain, mga makasalanan. Kaya nga doon sa o sa kapulungan ng mga ni nagalakman ako isa sapagkat ang ay nakapatong sa galit. Well, mga kabos, ay napakalakinas ng ating mismo sa Diyos. At sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, verses 3 to 5, ang iyong ay nasa harapan aking mata at ako'y tapatan sa iyo. Agad na may ko umuupong ka mga sinungaling sa mga mapagkunwari
nakikisama ako. Hinapupo ang mga gumagawan at hindi ako utampalasan. Kita natin ang tunay na inaidudunahin na kaparaanan unang-unang niya. Talaga naman na gayon na lamang din sa salita ng Diyos at tuloy na sa katulad ng mga summarize that, yan po at the Lord deep within our lives. Surely we are flowing joy and in the Lord. Ang puso natin ay masaya at ay nagagalak. Nagpapasaya sa atin. Salamat po Panginoon. Sa ito ay Dora Maylene Rose ko ng Giginto, Bulacan. Happy birthday, Maria Victorias. Happy birthday, ng Calgary, Bucan City. Happy birthday, Elenalin Aganon. Sabado, my birthday sa ngayon. At sa araw na ito, happy birthday po ng ating Panginoon. Tal na birthday sa inyo inyong mga buhay. Birthday kundi sa lahat po na. At yan po ang ating wishes. Purihin po natin ang Panginoon. Birthday, oh happy birthday. Birthday sa inyong. Happy birthday to you. Day to you. Hey, happy birthday. Palakpakan natin lahat. Natin ang payong hallelujah at praise the Lord. Dala niyo po na kung saan ay po na ngayon at gayon din ang signal. Kaya pandapil on, tigil on. Kaya lahat sa atin pong pinagkakatiwala ng merong mga panalangin po natin sa Panginoon gayon din ng patuloy sa bawat isa sa kanila. All Philippines at gayon din sila po ang nanalo, nag-champion. Hanggang dito na lamang po sa pagandang